buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 6 verses 46 to 48. Luke chapter 6 verses 46 to 48. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built an house, and dig deep, and laid foundation on a rock, and when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. Amen. At piniling ko po si Sister Jane. Hallelujah, our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, once again for this moment na kami po, Panginoon, ay makakapakinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ang iyong gagamitin na maging daluyan ng pagpapala. Let your anointing be upon her, Lord, na mayroon siyang kalayaan, boldness, anuman, Panginoon Diyos, God, ang ni-reveal mo or kanyang ituturo sa amin, Lord God, whatever, Lord God, for your word is quick and powerful, and we believe, O God, that your word shall not return unto the void. Salamat muli, Panginoon Diyos, O God, at tiniklaim namin, Panginoon, na amin po kami ay nakaupo at nakikinig ng iyong mga salita, that the rema of your word, O God, hallelujah, ay maunawaan namin, Panginoon, at may haptay namin sa aming pamumuhay at hindi namin ito makalimutan. We believe, Lord God, that you have prepared already our heart to receive your word. We thank you, Lord. We claim the victory, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. At tayo na po kayong Amen. At this message says, the beauty of obeying. So, hindi pinag-isipan ko beauty of obedience or obeying. Parehas lang naman mga kapatid. But I would use the word obeying, the beauty of obeying, para talagang it says action word, para talagang action word mga kapatid. Either way, obedience still requires an action. So, obeying mga kapatid is more than just saying yes. So, sa atin pong nabasa ay sabi nga ng Panginoon, tinanong niya na bakit niyo ako tinatawag na Lord, Lord, and pero hindi niyo ginagawa yung sinasabi ko. So, sabi niya, so whosoever cometh to me and heareth my sayings and doeth them, I will shew you to whom he is like. So, obeying is more than just saying yes. So, doon nga po sa parable of two sons, ay meron yung isang tatay na, tatay ba? Parang inutusan niya yung kanyang dalawang anak na magtrabaho sa vineyard. And sabi ng isa, nag-no yung isa, but afterward, nag-repent siya at pumunta. And yung isa naman ay nag-yes siya pero hindi siya pumunta. So sabi ng Panginoon na sa tingin niyo sino yung sumunod? So at yun mga kapatid na yung sumunod ay yung nauna yung gumawa ng sinabi sa kanya. So dahil tinitignan din ng ating Panginoon mga kapatid kung yung mga maliliit na desisyon po natin ay nakikiayon din siya sa ating mga sinasabi. Ayan, dahil obeying is more than just saying yes. And obeying is surrendering. It is the greatest act of surrender. So one time, I asked the Lord na, Lord, may nabasa kasi ako na about the word na surrender, and hindi yun mawala sa aking isipan. And sabi ko, Lord, pwede mo ba akong turuan to surrender? Ano ba sa tingin mo, Panginoon, what does it looks like to you, ang buhay ng isang tao na talagang surrendered sa'yo? And nandun na yung sagot ng Panginoon is obey. Because yun nga, gaya ng ating Lolo Abraham, mga kapatid, our great Lolo Abraham ay nandun na nakita natin sa kanyang buhay yung kanyang surrender sa pamamagitan ng kanyang pagsunod sa ating Panginoon. And our Daddy Jesus himself, mga kapatid, he demonstrated it to us nung sinabi niya doon when he said na, nevertheless, not my will, Lord, but thy will. Dahil yun ay
It is what the Lord wants us to do, mga kapatid. Kaya nga nang sabi po sa Ephesians 5 chapter 5 verse 1, it says, "Be therefore followers of God as dear children." Dahil nais ng Panginoon na para tayong isang anak, mga kapatid, na sumusunod sa Kanya. He is our Father. At ang isang children, dahil nandun na parang pinapanood niya kung ano yung ginagawa ng ang kanyang magulang at ito ay kanyang tinutularan. Dahil it is possible, mga kapatid, na tayo ay it is possible that we stay, na tayo ay manatiling bata sa ating Panginoon while putting away childish things. Praise God. At sometimes we tend to think about the cost of obedience. Parang napag-uusapan natin yung yung cost ng obedience too much that it causes us to think na minsan parang dahil kakaisip natin about the cost of obedience, mga kapatid, ay yung naiisip na natin is yung mga bagay na we are going na mawawala natin, or yung mga bagay na kailangan natin mga bagay na mawawala natin in obeying. But this time is pag-uusapan naman po natin ngayon, mga kapatid, about the beauty of obeying, or yung kagandahan ng pagsunod. Praise God, hallelujah. At number 1 is, sabi dito, obeying frees us from a lot of things. Tayo ay pinapalaya, sa pamamagitan ng pagsunod ay pinapalaya tayo nito sa napakaraming mga bagay. Dahil, yun nga parang, minsan nag-review tayo sa ating buhay. Many times, we pray to God na i-deliver niya tayo, at ginagawa naman yun ng ating Panginoon many times din, mga kapatid. But yun nga, if we will not obey, hindi tayo susunod, mga kapatid, is that we will still be finding ourselves in the same situation again and again. Na parang kahit na i-free tayo ng Panginoon many times, pero kung hindi tayo susunod ay nandun pa rin na nananatili pa rin tayo sa ating kinalalagyan. Because there is something so beautiful in obedience that makes God move. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sabi nga doon sa Psalms 81 verses 13 to 14, it says here, "Oh, that my people had hearkened unto me, and Israel had walked in my ways. I should soon have subdued their enemies and turned my hand against their adversaries." Ito yung sinasabi ng Panginoon na, ay kung lang sumunod ang aking mga tao, kung lang sumunod ang aking mga chosen people sa kalooban ko, or sa daan na inilay ko, or nihanda para sa kanila, sila sana ako na sana ang kumilos sa kanilang mga kaaway, at sabi niya pa, he turned my hand against their adversaries. Ayan. Obeying frees us from our flesh, from baggages na mga kabigatan na hindi naman dapat natin buhatin, mga kapatid. And obeying frees us from chains, cycles, and bondages na tayo mismo ay hindi natin kayang i-break. Kaya pala, mga kapatid, after deliverance is nandun na kapag tayo dineliver ng Panginoon, dapat na nandun yung obedience. So deliverance must be followed by obedience. Praise God. At number 2 is there is an unexplainable protection and covering. May hindi maipaliwanag na protection at paglukob ang Panginoon when we obey. Because when we obey, we are being protected by harm that can be caused by us. Tayo ay naproprotektahan sa ating sarili mismo, mga kapatid, sa ating mga sariling desisyon na maaari ding makapagtulot sa atin ng hindi mabuti. And not only that, pero nandun na habang tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, He also protects us and He also covers us from
from yung mga balak ng kaaway na tayo ay maipahamak. And yun mga kapatid, napakabuti ng Panginoon because the good thing, even mga kapatid sa ating pagsunod ay hindi lang tayo yung proprotektahan, but even yung mga tao na nakapaligid sa atin. Gaya na lamang ni Paul mga kapatid, nung parang dun sa shipwreck, ayun nga, papunta sa Rome is nandun na kahit isang buhay ay walang namatay mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. At there is unexplainable protection and covering. When Paul mga kapatid, he was put into prison, siya ay na-threat, dumaan sa lahat sa napakaraming threats at plots or mga balak na siya ay ikulong, siya ay patayin, siya ay patahimikin, but God gave him favor with guards and the judges. Because obedience didn't keep Paul out of hard places. Maaring hindi na tarabang yung pagsunod ni Paul is hindi man siya parang hindi natin masasabi na wala nang mga mahihirap na bagay mga kapatid, but it kept God, but yung obedience niya ay it kept God with him in the hard places. So number 3, obeying comes with blessings and provision that comes out of nowhere. May blessing at provision ang Panginoon mga kapatid na minsan parang magtataka tayo, ay nanagapuan na din, parang ganun mga kapatid. But it just naturally comes dahil nga parang nandun tayo sa kalooban ng ating Panginoon. At gaya ng Elijah na nandun pinakain pa siya, na pwede pang utusan ng Panginoon even the ravens, the animals. Yun nga parang may isa pa akong testimony na nabasa na isang lola ata, yung parang naglakad yung, ay nabasa or napakinggan, naglakad yung chicken papunta sa kanyang tahanan at nandun na nangitlog doon yung chicken. So, yun, in Deuteronomy 28 verses 1 to 2, it says here, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Yan nga ganang sabi ko na habang tayo sumusunod mga kapatid, nagugulat na lang tayo. Ay nga, maisap-sabot amin ang pagkasukulan tayo, dagijay da tayo mga punoy na ti pagapuan na nga pangangailangan kat adajay nga maitidot. And nandun na alam kong ang bawat isa din sa inyo ay may mga patotoo mga kapatid na kung gano'ng kumilos ang Panginoon sa inyong mga buhay. And nais ko lang din pong itaas ang ating Panginoon for all His goodness sa aking buhay. So, nung una po akong nakakilala sa Panginoon ay parang medyo natangkad talaga ni ulo. At nandun na nahihirapan akong sumunod sa Panginoon dahil parang, Lord, saan manggagaling yung ganito, ganyan, parang ganun mga kapatid. Pero nandun na parang inisip ko pa nung nag-aaral ako na nung magka-college na, at dahil yung magpa-first year ako nun, and yun yung pinakauna ko na para na ginigising ako ni Lord na it's time na maglingkod sa Kanya. And sabi ko na, baka part-time akmanen, kasaka siya i-J Macdo, kasaka siya ag-subi akmanen, kasaka i-di high school lang at part-time, parang gano'n. Pero nandun na hindi kalooban ng Panginoon, nandun na walang peace. At
pero tinuruan tayo ng Panginoon, mga kapatid, and nagulat, parang nandun na, parang ang hirap sumunod minsan when you are in the situation, pero doon ko nakita, mga kapatid, that after that is, nandun na, imbis nga agpuypuyatak or masasapak nga opening time kasakasya dahil nga sa umaga ay mag-aaral, pero salamat sa Panginoon, hindi niya pinahintulot, mga kapatid, at nandun na nag-provide siya, nag-open siya ng mga scholarships. Nandun na at that time is sa pandemic, bigla pang doon pa mismo na-employ si Mama doon sa kanyang sa Capitol, and nandun, mga kapatid, na okay tam, parang pinapakita ng ating Panginoon na okay tam, no, ag-trust ka lang, parang dahil ang ating Panginoon, He is a good Father, mga kapatid, who will provide everything that we needed. And there will be times na sa ating pagsunod, it will lead us to walk through fire or walk on water, mga kapatid, pero we will trust na hindi tayo ma-destroy at hindi tayo malulunod. May mga pagkakataon na parang, Lord, iba yung resulta after nating sumunod. Lord, sabali mo, hanmat nga kastudi, hanmat ko mga kastudi, ba? Sinuro takmat ka niya. But the most beautiful thing, mga kapatid, na pwede nating maranasan sa ating pagsunod is that yung bang, imagine mo na hawak-hawak mo yung kamay ni Daddy Jesus. Tapos sasabihin natin na, anak, I am with you. Sasabihin ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Yun bang kahit magulo na yung paligid mo, gaya ng nabasa natin sa text na the flood arose, the stream beat vehemently. Ang mahalaga, hawak ni Lord ang kamay mo at hawak mo ang kamay niya. Dahil dahil ano naman kung nakuha natin yung resulta na gusto natin, kung pagtingin pala natin ay hindi na natin hawak yung kamay ng ating Panginoon, pumiglas na pala tayo at nandun na, paglingon natin sa likod, nandun na pala siya at hindi na pala natin siya kasama. And because the power of God's Word, mga kapatid, works best in obedience. If we want, parang nandun na, kung gusto natin na maranasan na buhay ang salita ng ating Panginoon, sabi ng Panginoon, obey. Obey. And when we obey, we come to know the Lord more and more, mga kapatid. Along the way, nakikilala natin siya na, ala, grabe, napakarami palang pwedeng ipakita ng ang Panginoon sa atin along the way. Mga beautiful sides, and not beautiful sides, pero ang mahalaga, hawak natin ang kanyang kamay, mga kapatid. And when we obey, we enjoy God's fellowship, mga kapatid, sa ating dinadaanan. Kaya patuloy po nating sikapin na sumunod at hindi sa ating sariling kakayanan, pero we can trust that by the grace of the Lord, mga kapatid, ay nandun na, hindi niya tayo pababayaan at tutulungan niya tayo na sumunod sa Kanya. Praise God, at yun lang po ang aking may babahagi sa Lord. Praise the Lord.